Maligayang bati, host. Bagong spoiled mo ang isang asawa. Gumastos si Bella ng 15,000 piso. Na-trigger mo ang 20 days cashback. Naideposito na ang pondo. 300,000 piso. Leo, para sa akin talaga ang bag na ito. Bella, nagastos na ang pera. Iyon na ito ngayon. Regalo agad. Sa unang pagkikita natin, isang designer bag na nagkakahalaga ng 15,000. Hindi naman siya interesado sa akin. Nga ba? Pero asawa na ako ng iba. Pero pag naiisip ko ang bahay, ang walang silbi kong asawa. Tumanda na siya, wala na ang kanyang stamina at enerhiya. Pero si Leo, nasa edad siya, kung saan matapang at puno ng buhay. Leo. Alerto ng sistema, ang napakagandang hipag mo. Si Rena ay naiinggit. Host, kailangan mong pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. Walang paborito. Rena, huwag kang malungkot. Sabihin mo sa akin ang gusto mo, at bibilhin ko ito para sa iyo. Batang gago. Ang daming taon na mula nang pumanaw ang kapatid mo. Sa lahat ng mga taon, ako lang. At ikaw, Leo, nagtutulungan tayo. At ngayon, nagpadala ka pa ng pera sa akin. Para sa mga damit, na nagpapakita na ikaw ay nagmamalasakit. Ang taong talagang gusto ko, ay ikaw. Nagtataka ako kung sino ang nandito, na gumagawa ng ingay na ito. Kaya ikaw pala, Leo. Ikaw na walang silbing talunan. Lily, anong ginagawa mo dito? Leo. Tingnan mo, 4 na taon kang nag-college. Namumutang para lang makabili ng kotse para sa akin. Mga bag, pati singsing na may diamante. 2 linggo na lang, ikakasal na ako. Dapat nandyan ka, ha? Ang address, ay text ko sa iyo. Ako ang simp ni Lily. Sa loob ng 4 na taon. 4 na buong taon bilang isang simp. Para lang makabili ng lahat ng klase ng regalo para sa kanya, naubos ko pa ang bawat platform ng pautang na mahahanap ko. At nang makagraduate siya, sumakay agad siya sa BMW ng isang anak mayaman. Pinuntahan ko siya para kausapin. At ako'y pinagbuhatan siya ng kamay niya at ng kanyang kalaguyo. Ngayon, ikakasal na siya. At nangungulit pa sa akin para ipamukha ito. Ito na nga ang ibig sabihin. Ang simp ay simp, at sa huli, wala kang mapapala. Leo. Leo, tama na ang inom mo. Rena, wala ba akong kwenta? Leo. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Leo, gutom ka siguro. Lulutuan kita ng pansit. Hintayin mo ako. Rena, 5 taon na mula nang ako'y napasok sa pamilya Vance. Naaksidente ang asawa ko, hindi na siya babalik. Ang pamilyang ito, ngayon, tayo na lang. Ang dalawa, na lang ang magtutulungan. Rena, pasensya na. Hindi ko sinasadya yun. Ayos lang, naiintindihan ko. Kung hindi dahil kay Lily Chin, na iniwan akong lubog sa utang, hindi mo kailangang magpakapagod sa pag-aalaga sa isang pabigat na tulad ko. Natukoy ang host, kasalukuyang nasa pinakamababang punto ng buhay. Matagumpay na nakabind ang wife-spoiling cashback system. Mangyaring mag-asawa ka sa lalong madaling panahon. Simulan mo na ang iyong perpektong comeback story. Isang sistema? Diyos ko, nagkaroon ba ako ng cheat code? Wife-spoiling cashback. Mag-asawa, pero lahat ng pera ko. Hindi ba't lahat yon ay nagastos ko sa mahal kong si Lily? Paano na ako makakapag-asawa ngayon? Sistema. Niloloko mo ba ako? Ang sistemang ito ay nakalaan para sa wife-spoiling cashback. Ang target ay hindi limitado sa pagiging asawa ng host. Ano ang ibig sabihin noon? Kung mag-spoil ako sa asawa ng iba, makakatanggap pa rin ba ako ng cashback? Leo, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Isang asawa. Rena, bilis, pahiramin mo ako ng cellphone mo. Para saan mo kailangan ng cellphone ko? Wala nang oras para magpaliwanag. Pahiramin mo na lang ako, bilis. Ayan, Rena. Nag-transfer lang ako sa'yo ng 150 piso bilang panggastos. Gastusin mo yan kung paano mo gusto. Natukoy ang host. Matagumpay na na-spoil ang asawa ng aking kapatid. Na-trigger ang isa 0 dash cashback. 1,500 piso ang nadeposito sa bank account. Diyos ko, ang galing naman. May cashback pa ako kapag ginagastusan ko ang asawa ng ibang lalaki. Sa system cheat na ito,
ang pag-abot sa rurok ng aking buhay ay magiging napakadali na lang. Ang galing, Rena. Mula ngayon, hindi ka na mahihirapan kasama ko. Rena, simula nang pumanaw ang aking kapatid, lahat ng pera para sa kolehiyo ko ay galing sa'yo. Ikaw ang laging nag-aalaga sa akin. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ako ng malaking pera sa lalong madaling panahon. Kapag may pera na ako, bibilhan kita ng mas malaking bahay. Hayop ka. Ikaw nga, hirap na hirap ka pang makakain. Nagpapakasweet ka pa sa akin. Sa hinaharap, tigilan mo na ang mga pambabala mo. Biyenan mo ako, nararapat lang na ako ang mag-alaga sa'yo. Leo, paano ko posibleng tanggapin ang pera mo? Rena, alam kong napakahirap ng mga nakaraang taon. Para sa'yo, tanggapin mo na lang. Marami pa akong pagkakataon na gagastusan ka, mula ngayon. Oo nga pala, Rena, konti na lang ang mga gamit sa bahay natin. Samahan kita, para bumili ngayon. Tara na. Bakit mo ako dinala rito? Sir, ma'am, hello. Ano po ang maitutulong ko sa inyo ngayon? Rena, alam kong bago ka ikasal sa kapatid ko, ikaw ang kinikilalang pinakamagandang babae sa eskwelahan, at ikaw rin ay nagmodelo part-time. Gusto kitang bilhan ng ilang magagandang damit para sa trabaho mo. Huwag, hindi talaga kailangan yan. Ito ay para makatulong sa trabaho mo. Kapag mas maganda ang suot mo, mas maraming gig ang makukuha mo, at mas maraming pera ang papasok sa atin. Base sa katawan ng biyenan ko, pumili ka ng ilang damit na bagay sa kanya. Opo, sir, miss, sundan mo po ako. Sige, subukan mo ang mga yan. Bagay ba sa akin ito? Rena, napakaganda mo. Talaga. MHM. Siguro, mag-try on ka ng iba pa. Leo, kumusta ang itsura ko? Ang ganda mo, Rena. Ang ganda-ganda mo sa lahat ng mga ito. Seryoso, sa bawat isa. Hello, pakibalot lahat ng mga damit na sinubukan ng hipag ko. Lahat ng iyon. Ilalagay ko ito sa card ko. Host na tukoy, patuloy na pinagbibigyan ang asawa ng kapatid mo. Ang pagbiling ito ay nagkakahalaga ng 1,500 piso. Na-trigger ang 30 days cashback gantimpala. Natanggap ang bayad, 40,000 dolyar. Leo, ang mamahal siguro ng mga damit na ito. Hindi ko kailangan ng ganyan karami para sa trabaho. Rena, alam kong gusto na gusto mo ang mga outfit na ito. Basta maganda ka sa mga ito, ibibili kita. Rena. Naku, hindi ako makapaniwala na nagkita tayo dito. Nagtataka ako kung bakit wala ka sa car show. Yun pala, namimili ka pala kasama ang kasintahan mo. Hoy, gwapo. Kasamahan ako ni Rena. Ako si Bella Zhu. Bella, anong pinagsasasabi mo? Kapatid ng asawa ko siya, si Leo. Ah, ganun ba? Pasensya na. Dahil nagkita naman tayo. Bakit hindi tayong lahat Yung mga damit na sinubukan ko kanina. ay magsama-samang mamili? Gumagastos para sa modelong si Bella Zhu. Unang gantimpala, 20 days cashback. 20x cashback. Mukhang hindi ako gaanong tanggap dito, kaya hindi na kita istorbo sa pamimili mo at ng iyong bayaw at hipag. Hindi naman. Mas masaya kung mas marami. Bella, bakit hindi na lang tayong lahat ang magkasamang mamili? Sige, maganda yan. Leo, bakit mo kailangang isama si Bella Jo sa pamimili natin? Rena, wala akong masyadong naisip. Naisip ko lang, dahil kasamahan mo siya, ay inanyayahan ko siyang sumama.
Si Bella Jo ang itinalagang wife-spoiling target ng sistema. Ito ay isang alon ng napakalaking yaman. Paano ko ito palalampasin? Kumusta, Binibini? May nakita na ba kayong bag na gusto ninyo? Maaari ko kayong bigyan ng karagdagang detalye tungkol dito. Tara na. Leo, anong ginagawa mo rito? Lila, hindi ko rin inaasahan na makita ka. Rito. Nandito rin ang ate ko na mimili. Bakit hindi ka kasama niya? Oo nga pala. Matagal ka nang iniwan ng ate ko. Siya nga pala. Ikakasal na ang ate ko. Hindi ka niya inimbitahan, di ba? Inimbitahan niya ako. Pero hindi ako pupunta. Matagal nang tapos. Ang relasyon namin ni Lily. Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Hindi ka lang ba ginagawa ito ng sadya para magalit ang ate ko? Para mapansin ka niya, ano? Bella, gusto mo ba ang bag na ito? Bibilhin ko ito para sa'yo. Ito ba ang bagong kasintahan mo? Wow, napakaganda niya. Oy, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Nang kasama pa niya si Lily, noong mga panahong iyon. Wala siyang kahit ano. Anong magandang may dudulot ng pagiging kasintahan? Ng isang lalaking walang nagawa sa buhay, anong magandang makukuha mo? Lila, una sa lahat. Tapos na ako at si Lily. Tapos na kami, mula ngayon. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya sa harap ko. Pangalawa, huwag mong hatulan kung sino ako ngayon. Base sa kung sino ako noon. Baka ngayon, hindi mo na ako maaabot. Dali lang magsalita, kahit sino pwedeng gumawa niyan. Leo. Kaya ito pala siya, ang kapatid ng dating kasintahan mo, na nag-iwan sa'yo. Ay, wow. Nagdadalawang timing ka na ngayon. Akala ko matino ka, pero isa ka pa lang. Talagang manloloko, mga dalaga. Mag-ingat kayo, huwag kayong magpalinlang sa ibang tao. Nandito kami para mamili. Trabaho mong ipakita sa amin ang mga produkto. Kung magdaldal ka pa, magrereklamo ako. Ito, ang pinakabago naming Hermie Kelly Bag. Nagkakahalaga ito ng 15,000 piso. Pwede kang tumitig ng tumitig. Pero maging totoo tayo, hindi mo naman kayang bilhin yan. Gusto mo ba ito, Bella? Pero napakamahal nito. Hindi ko kayang bilhin. Dahil kasamahan mo si Rena, at ito ang unang pagkikita natin. Ituring mo na lang itong bag, bilang pasalubong ko sa'yo. Leo, huwag mong isiping hindi ko alam. Binusog ka na ng kapatid ko, hanggang sa buto. Lubog ka na sa online na pautang. Nagpapanggap ka pang mayaman para mangakit ng babae. Sa tingin mo kaya mo yan? I charge mo. Sige. Tingnan natin kung may laman ba talaga yung card mo. Tagumpay ang pagbabayad ng 15,000 piso. Maligayang bati, host. Bagong spoiled mo ang isang asawa. Gumastos si Bella ng 15,000 piso. Na-trigger mo ang 20 days cashback. Naideposito na ang pondo. 300,000 piso. Leo, para sa akin talaga ang bag na ito. Bella, nagastos na ang pera. Iyon na ito ngayon. Regalo agad. Sa unang pagkikita natin, isang designer bag na nagkakahalaga ng 15,000. Hindi naman siya interesado sa akin. Nga ba? Pero asawa na ako ng iba. Pero pag naiisip ko ang bahay, ang walang silbi kong asawa. Tumanda na siya, wala na ang kanyang stamina at enerhiya. Pero si Leo, nasa edad siya, kung saan matapang at puno ng buhay. Leo. Alerto ng sistema, ang napakagandang hipag mo. Si Rena ay naiinggit. Host, kailangan mong pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. Walang paborito. Rena, huwag kang malungkot. Sabihin mo sa akin ang gusto mo, at bibilhin ko ito para sa'yo. Batang gago. Ang daming taon na mula nang pumanaw ang kapatid mo. Sa lahat ng mga taon, ako lang. At ikaw, Leo, nagtutulungan tayo. At ngayon, nagpadala ka pa ng pera sa akin. Para sa mga damit, na nagpapakita na ikaw ay nagmamalasakit. Ang taong talagang gusto ko, ay ikaw. Nagtataka ako kung sino ang nandito, na gumagawa ng ingay na ito. Kaya ikaw pala, Leo. Ikaw na walang silbing talunan. Lily, anong ginagawa mo dito? Leo, anong pagkakataon? Huwag mong sabihin na sinundan mo ang schedule ko. At pumunta ka rito, para lang tingnan ulit ako. Hoy, ikaw, makinig ka rito. Lily, asawa ko na ngayon. Isang talunan na tulad mo. Umalis ka na. Leo.
Hoy mga binibini, kumusta? Ako si Sinson. Pwede ba akong sumali? Anong ginagawa mo? Nagkakaibigan lang. Lily, hindi mo ito paniniwalaan. Bumili lang si Leo ng bag para sa babaeng katabi niya ng 15,000 piso nang hindi kumikibit. Ano? Leo, hindi ba't naubos mo na ang online na pautang mo noon pa? Saan mo nakuha ang pera? Bahala na, dahil naging simp mo ako ng ilang taon. Kapag ikinasal na ako, kailangan mong naroon. Ngunit, kailangan mong ibigay sa akin ang 14,000 dolyar na cash gift. Ikakasal ka na. At imbitahin ng ex-boyfriend mo. Tama ba talaga yon? Lily, ang pagpapanood sa iyong ex na tayo'y magkasintahan, ay parang, Pagsaksak sa kanyang puso. Pakiusap, siya lang ay isang pinaglumaan na pagod na ako at itinapon. Kung gusto mong maging fall guy, wala akong tutol. Pero Sean, isang friendly reminder. Noong mga taong kasama niya ako, si Lily ay nakikipagkita sa iba't ibang lalaki. Narinig ko, buntis na siya ngayon. Oh, at makinig ka, kung ang batang ito ay talagang sayo, mahirap sabihin. Mahal, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ang sanggol sa tiyan ko ay tiyak na sayo. Leo, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Isa ka lang simp na iniwan ko. Napakawalang silbi mo. Walang babae ang magkakagusto sayo. Tinutokso ang host, na-trigger ang random quest, maghanap ng kasintahan, para sampalin ang ex-girlfriend. Ang pagtupad sa quest Ay magbibigay ng mystery gift pack. Ay, mabuti. Sa ganitong pagkakataon, saan ako makakahanap ng kasintahan? Leo, dahil tinulungan mo ako sa pagbili ng bag na ito, gusto mo bang tulungan kita? Bella, paano mo balak? Akong tulungan? Huwag mong sabihin. Bella, gusto mong maging kasintahan ko? Bella, paano mo nga ba? Ako matutulungan? Paano mo ba gusto? Natulungan kita. Bella, hindi mo naman sinusubukan na. Ipag-date ako sa isang babae, di ba? Leo, dahil wala na namang kinalaman sa'yo, si Lily Chin, umalis na tayo. Teka muna, Rena. Hindi mo ba nakikita na ang ex niya ay nagmamagaling? Kung hindi natin ito ayusin ngayon at ipagtatanggol si Leo, paano siya makakataas ng ulo? Leo Vance, talunan siya sa totoo lang. Hindi na yan magbabago. Siya ba, ang hipag mo? At, parang hindi niya lubos na kilala. Huwag mo nang sabihin. Sila, ang mga kasintahan mo. Leo, hindi ba't sinabi mo kaninang umaga na pumipila ang mga babae para sa'yo, na hindi ka makapagdesisyon, napakarami para pumili? Siya. May mga babaeng humahabol sa kanya. Leo Vance, lahat ng mga kahabag-habag mong istorya, ikinuwento sa akin lahat ni Lily. Kung makakahanap ka man lang ng isang babae ngayon, na handang tumayo sa tabi mo, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Leo, naniniwala ka ba sa akin? Di natatakot ako na matatalo ka. Ang kasintahan ni Leo, ayun na nga pag-uusapan mo. Nariyan na siya. Ano, hindi mo na kaya? Ang pinakamaganda ay darating pa. Leo, nandito na tayo. Leo. Anak, binili ko para sa'yo ang 7 kasintahan na ito. Masaya ka ba sa kanila? Bella, ano ba tong binili mo para sa akin? Siyempre naman. Hindi ko kayang tiisin na makitang nilalapastangan ka ng supladang ex-girlfriend mo. Saka, hindi ba't ang 7 gandang ito ay bagay na bagay sa trip mo at moto mo sa buhay? Anong moto? Halatang halata naman. Maglingkod sa mga asawa, mahalin ang mga kogar, magalingan sa mga MILF, at aliwin ang mga biyuda. Wala akong hindi alam. Si Bella, magaling talaga siya sa larong ito. Tama na tama ang sinabi niya. Tama na, Leo. Sino ba ang niloloko mo? Isang talunang walang pera na tulad mo. Paano ka magkakaroon ng napakaraming magagandang humahabol sa'yo? Kahit basura tulad mo, ay may nagkakagusto at nagmamahal.
Bakit ako hindi magkakaroon ng maraming magaganda na humahabol sa akin? Ikaw. Hoy! Sinasabi mo bang 7 babae ang nanliligaw sa'yo? Lahat sila? Tingnan mo. Mga shill lang yan na inupahan mo. Gawa-gawa lang yan. Akala mo gumagawa ka ng drama. Eksakto. Honey, tama ka talaga. Ang mga babaeng ito ay talagang mga bayad na shield. Kahit gaano kalaki ang ibayad ni Leo sa inyo para magpanggap kasama siya. Sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, itong lalaking ito ay matagal nang walang-wala. Lubog na lubog siya sa utang. Sa huli, wala kayong makukuhang kahit isang cash-in mula sa kanya. Nakikita mo to. Ito ang bag na binili lang ni Leo para sa akin. Nagkakahalaga ito ng 15,000 piso. Malamang nang utang na naman si Leo sa ilang masamang platform o kung saan man para lang magpanggap. Lily, hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita, hindi ba? CJ, Kung ganoon, bibigyan ko ang bawat isa sa 7 magagandang ito ng designer bag ngayon din. Anong sinabi mo, Leo? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Relax, Rena. Ako na ang bahala. Seryoso ba siya kanina? Ganoon ba siya kayaman? Bigla na lang magbibigay ng 7 designer bag? Makinig kayo, mga babae. Ngayong araw, bawat designer bag sa tindahang ito ay para sa inyo. Pumili kayo ng gusto ninyo. Kunin ninyo ang anumang nais ninyo. At ang bayad para sa lahat. Ako ang Saysigot, Ginoong Vance. Ikaw dyan. Halika rito. Ano? Ilabas mo ang pinakamahal, pinakamagandang bag na meron kayo. Ngayon na. Ibibigay ko sa mga babae ko. Wow, ang bait mo naman. Leo, seryoso ka ba? Rena, relax lang, okay lang. Talaga. Sige nga, mabuti. Lila, ilabas mo na lahat para sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na makita. Kung siya ay talagang makakabayad nito. Leo, ang kabuuang presyo ng 7 bag na ito ay 150,000 piso. I charge mo na lang. Nagpapanggap ka pa rin. Tingnan natin kung sapat ang pera mo. Matagumpay ang pagbabayad. 150,000 piso. Imposible. Paano mo nakuha ang ganitong halaga ng pera? Walang loan shark na magpapautang sa'yo ng ganoong kalaking halaga ng sabay-sabay. Maligayang bati, host. Matagumpay kang gumastos para sa 7 magagandang wife targets. Na-trigger ang 10 das cashback. Ang account ay nadepositan ng 1,500,000 piso. Natapos mo na ang random quest na sampalin ang ex-girlfriend. Espesyal na premyo, isang mystery gift pack, isang luxury penthouse villa sa Summit Residences sa lungsod ng Sinag. Talagang totoo ang wife spoiling cashback system. Nagpadala pa nga ito ng bilya. Oo nga pala, system. Ang 7 babaeng ito. Ang ilan sa kanila ay hindi mukhang may asawa. Kasama pa rin ba sila bilang asawa? Kung sila ay naging malapit sa isang lalaking partner, pasok sila sa malawak na kahulugan ng asawa. Sila ay karapat-dapat sa cashback bonuses. Gets ko. Peke. Peke ang lahat ng ito. Lily Chin. Sino ba ang sumumpa ng sumumpa na kung makahanap ako ng kahit isang kasintahan, luluhod ka at tatawagin akong lolo? Mga binibini, sabihin ninyo sa akin, kayo ba ang aking mga kasintahan? Leo, Mahal. Leo, nangako kang darating para bigyan ako ng shot ngayong gabi. Hindi ka pwedeng sumira sa pangako mo. Leo, gusto kong mag-drive ngayon. Sumama ka sa akin, please. Sige, sige, sige. Leo, kagabi sa bar, sinabi mong ako ang pinakamagaling na mananayaw. Ngayong gabi, bibigyan kita ng private show. Sige na nga. Ngayon, oras na para tuparin mo ang pangako mo. Lumuhad ka at tawagin akong lolo. Bakit mo ako sinuntok? kung hindi dahil sa'yo na nakipagpustahan sa kanya, na nahiya ako ng ganon? Ikaw ang nakipagpustahan sa kanya. Ikaw ang tatawag sa kanya ng lolo. Ikaw ang tumawag. Sean. Leo, hintayin mo lang. Mahal. Rena. Leo, ayos ka lang ba? Talagang ginulat mo ako kanina. Rena, okay lang ako. Leo, ngayon kami ng mga kaibigan ko. Talagang pinaganda ang imahe mo. Tinulungan kang mailabas ang galit mo. Kaya, paano mo kami gagantihan? Bella,
Hindi ba't binilhan na kayo ni Leo ng bawat isa ng mamahaling designer bags? Sige na, sige, Rena. Naglalaro lang ako. Nakatanggap na kami ng napakamahal na mga regalo mula kay Leo at napanood pa ang napakagandang eksena ng sampalan. Ano pa ang hihilingin namin? Sa totoo lang, wala yun. May lugar ako sa lungsod. Isang malaking mansyon na mahigit 5,000 square feet. Ang tawag doon ay Summit Residences. Kung kayong mga babae ay may libreng oras. Kung may libreng oras kayo, pwedeng magsama-sama tayo. Mahigit 5,000 square feet. Malaking mansyon. Wow, ang daming asawa. Bawat isa sa kanila ay malaking cashback para sa akin. Kung may pan ko silang lahat, maghanap ng dahilan at mag-shopping spree kami. Malaki ang kikitain ko. Anong problema, Rena? Tingnan ko kung nilalagnat ka. Bakit ka nagsasalita ng kung ano? Leo, hindi ako naniniwala sa'yo, Leo. Pero kasi, ang isang villa sa Summit Residences ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Teka, wag mo akong lokohin. Sige na, mga day, tapos na ang palabas. Nakuha na natin ang mga regalo. Umalis muna tayo. Sa susunod, ililibre ko kayong lahat. Sandali. Hindi ka pa nababakunahan. Tingnan mo to, bata. Ayaw mong umalis kami, kitang-kita sa mga mata mo. Napakabata pa. May iniisip ka na ba tungkol sa mga babae? Bella, ano ba ang pinagsasasabi mo? Rena, okay lang ako. Ang kilos ni Leo. Tama kaya si Bella? Ngayon ko lang naisip, sa edad niya ngayon, dapat may kasintahan na siya. Pero palagi siyang mag-isa. Hindi maganda yun para sa kanya. Sayang naman, wala talagang naipon ang pamilya natin. Sa lahat ng mga taon, kasalanan ko lahat ito. Wala akong silbi. Leo, sobra ka naman ngayon. Yung pera para sa mga bag na iyon. Malamang hiniram lang niya iyon para magpasikat sa harap ng ex niya. Baka nang utang na naman sa online na pautang. Leo, Ano yun, Rena? Leo, alam kong bata ka pa at mainit ang ulo. Ganyan talaga kapag bata pa. Pero kadalasan, hindi mo dapat iniisip ang kalokohang ito. Magtatrabaho ako ng mabuti at mag-iipon. Kikita ako para sa bigay kaya mo, okay? Sinabi lang sa akin ng sistema na binibigyan nito ako ng isang villa sa Summit Residences. Kailangan kong tingnan kung totoo nga. Oh, Rena, bakit hindi ka muna umuwi? Gusto ko lang mag-isa munang maglakad-lakad. Sige, sige. Uuwi na ako para magluto ng hapunan. Maghihintay ako para maghapunan tayo. Leo, sinusubukan mong iwasan si Rena, di ba? May gusto kang sabihin sa akin. Bella, may talagang urgent akong aasikasuhin ngayon. Kailangan ko nang umalis. CJ, pero ako ay hindi nang aabuso. Kaya ngayon, dahil tinanggap ko ang bag mo, sa susunod, kahit kailan, saan man kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa akin, okay? Ginoong Vance. Ako ang iyong personal na mayordomo mula sa Summit Residences. Serena ang pangalan ko. Ako ang bahala sa lahat ng bagay tungkol sa iyong villa. Titiyakin kong makakakuha ka ng pinakamagandang serbisyo. Wow, may kasama pang napakagandang mayordomo. Ito na ang tunay na buhay. Leo, anong ginagawa mo dito? Bella. Wow, anong pagkakataon? Hindi ko inakalang magkikita tayo dito. Oo, hindi ko rin inasahan na ganito kaswerte. Kaya, talaga bang pagkakataon lang ito? O may nagplano ng pagkikita nating ito? Huwag mong sabihing nalaman mo na nakatira ako malapit dito. At naghintay ka para sa akin, bata. Siyempre hindi. Ginoong Vance, narito ang titulo ng iyong ari-arian at ang mga susi ng villa. Pakikuha po. Walang problema. Kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, maaari kang tumawag sa akin anumang oras, araw o gabi. Leo, sa'yo ang villang ito. Tama. Gusto mong pumasok at tingnan? Tara na. Wow! Nasa gitna mismo ng lungsod ang lugar na ito. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. At talagang sa'yo ito.
Bata, wala nang ibang tao ngayon. Kaya sabihin mo sa akin. Sa tingin mo ba ay maganda ako? Kapag may pera ang isang lalaki, ang mga babae, dagsa ang pagdating. Tama talaga ang mga matatanda noon. Noong mahirap at sawi pa ako, ang kagaya ni Bella Joe, isang tunay na dilag. Hindi ako papansinin kahit kailan, pero ngayon, ang ugali niya. Malinaw na malinaw ang intensyon niya. Leo, may sira ang tubo ko. Paano kaya kung mamayang gabi? Pwede ba akong tumuloy sa'yo? May isang kondisyon. Ipangako mo sakin na wala kang masamang iisipin. Kapag ang babae ay nagsabing hindi, ang ibig sabihin niyan ay oo. Si Bella, malinaw na, nagpaparamdam. Sakin. Bella, pwede kang tumuloy hanggat gusto mo. Ayos, hindi pa ako nakakatulog. Sa lugar na ganito kaganda. Leo, pwede ba akong magpicture? Para sa social media feed ko, para sa alaala? Sige lang. Salamat, Leo. Ang tagal na ng gabi, bakit hindi pa umuuwi si Leo? Si Leo ito. Leo, halika rito. Mag-selfie tayo bilang alaala. Leo, ang init at siksikan dito. Alam mo, dapat handa na ang shower ngayon. Bakit hindi ka na lang ang mauna? Hindi muna ako maliligo. Ako na lang ang mauna. MMHMM. Bata. Huwag kang titig. Gabing-gabi na, anong ginagawa ni Leo kasama si Bella? Si Bella yun. Di naman siya maglalakas loob na gumawa ng kung ano kay Leo na inosente, di ba? Imposible, kailangan kong hanapin sila, ngayon na. Buisit. Abala na abala ako kay Bella. Nakalimutan ko na ang oras. Naghihintay pa rin si Rena sa bahay. Hoy, Rena. Leo, kasama mo ba si Bella? Nasa Summit Residences ka. Nasa gate na ako, lumabas ka rito, ngayon na. Ano, Rena? Nasa gate ka na? Hintayin mo ako sa labas. Malapit na ako. Leo, ano ang nangyari? Ano ba ang nangyayari? Pumunta rito si Rena para makita ako. Hating gabi na. Kung makita ka niya rito, wala na ako. Kailangan ko nang umalis. Eh ako, Dito ka na lang. Para kang nasa bahay mo lang. Kailangan ko nang umalis. Rena. Leo, ang huli na. Bakit hindi ka nagbalik ng tawag? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Pasensya na, Rena. Mag-iingat na ako sa susunod. Hindi na kita pababayaan ulit. Ang huli na, anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Hindi ka ba kasama ng iba? Hindi. Huwag kang magkamali, Rena. Dumadaan lang ako at napag-usisa ko. Ayos na ang lahat ngayon. Umuwi na tayo. Buti na lang nakalabas agad ako. Nasa bilya pa si Bella. Para hindi magkamali si Rena. Tungkol sa bilya, kailangan ko na lang maghanap ng ibang oras para ipaliwanag sa kanya. Leo, may tinatago ka ba sa akin? Wala, Rena. Ano ba ang pwede kong itago sa'yo? Parang ayaw sabihin ni Leo ang totoo sa akin. Baka naman si Bella ang tumawag sa kanya sa ganoong lugar at may ginawang masama sa kanya. Sa kanyang pagiging distrado. Mukhang kailangan ko siyang hanapan ng tamang kasintahan para mapigilan siya. Uminom ka ng tubig. Hoy, Leo, libre ka ba bukas? Oo, libre ako. Bakit, Rena? May anak na babae ang tita ko. Napakaganda niya, at maganda rin ang ugali niya. Ipapakilala ko kayo sa isa't isa bukas. Tingnan natin kung pwede kayong magsimulang mag-date.
Rena, bakit mo biglaan itong binabanggit? Tingnan mo, Leo, alam kong bata ka pa, puno ng sigla ng kabataan, pero hindi ka pwedeng makipag-hangout sa mga taong kainahinala, lalo na sa mga babaeng may asawa. Kung magdulot man yan ng problema, magiging malaking gulo yan. Rena, tungkol sa akin at kay Bella, kami ay talaga. Huwag ka nang magsalita pa. Naiintindihan ko ng mabuti. Gabi na, dapat kang matulog, magpahinga ka, may blind date ka bukas. Rena, tungkol sa blind date na ito, pwede bang huwag muna tayong magmadali? Hindi. Naayos ko na. Tingnan mo, Leo, sa edad mo, ang paghahanap ng kasintahan, ang pagkakasundo ay unang hakbang lang. Kung magkakasundo kayo, tungkol sa bigay kaya, hindi mo na kailangang mag-alala. Ako na ang bahala para maasikaso yan. Nakikita mo ba kung gaano kaganda ang magkaroon ng tamang kasintahan? Tutulungan kanyang manatili sa ayos, at maayos na may lalabas, ang lahat ng iyong hindi mapakasiglang lakas ng kabataan. Mga binatang katulad mo, naiintindihan ko. Sige na nga. Leo, ang babaeng ipapakilala ko sa iyo, ay pinsan ko. Maganda raw ang ugali niya. Ang mga mahalagang bagay, na ipaliwanag ko na sa iyo. Pagpasok mo, dapat maganda ang ipakita mo. Mag-iwan ka ng magandang impresyon. Sige, Rena, naiintindihan ko. Alam ko naman, na ang ating Leo ang pinakamagaling. Tara na. Tita, pasensya na at naghintay kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, si Leo. Rena, dahil blind date ito, diretsuhan ko na. Ngayon, ang aming Tiana ay talagang natatangi mula pagkabata. At napakaganda rin niya. Ano ang trabaho ni Leo? May mga ari-arian ba siya? Magkano ang naipon niya? Hayaan niyong maging malinaw ako. Ang huling lalaking nanligaw sa aming Tiana ay kumikita ng ilang daang libo kada taon. Gusto ni Rena, na sumabay lang ako sa sinasabi nila. Sige, dahil si Rena ang nag-ayos nito. Hindi na ako magpapakipot. Ma'am, kasalukuyan akong walang trabaho. Pero sa downtown ng lungsod ng Sinag, may-ari ako ng isang bilya na mahigit 5,000 square feet. Tungkol sa ipon, mahigit 1 bilyong piso. Ano? May-ari ka ng property sa downtown ng lungsod ng Sinag. Isang 5,000 square foot na villa sa Summit Residences. At may 1,500,000 piso ka sa bangko. Rena, si Leo, mayaman na mayaman. Bakit hindi ka nagsalita ng kahit isa? Nababaliw ka ba? Nagsasalita ng kalokohan sa liwanag ng araw. Rena, totoo ang sinasabi ko. Ikaw, Rena. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa dyan? Magsalita kayo, ano? Tiana, huwag kang umupo dyan na parang estatwa. Magpakita ka ng konting sigla. Kausapin mo naman siya. Ma, tingnan mo siya. Mula ulo hanggang paa, puro peke lang. Lahat-lahat, hindi aabot sa 30 piso. Isang malaking villa sa downtown. At 1,500,000 pisong ipon. Ang kaya niyang lokohin ay tulad mo lang. Isang walang alam na matandang tao. Ano? Nagsisinungaling siya. Ma'am, totoo ang sinasabi ko. Sige, kung ganoon karami ang pera mo, dahil unang pagkikita natin ito, dapat namang bilhan mo ako ng disenteng regalo, di ba? Regalo? Eksakto. Rena, maging tapat tayo. Yang bayaw mo, gustong manligaw sa anak ko. Paano siya pwedeng pumunta ng walang dala? Birhen ang anak ko. Kung gusto mong manligaw sa anak ko, kailangan mong ipakita ang pera mo. Na-detect ang kasalukuyang blind date ng host na si Tiana Lee ay nakipagtalik na sa maraming lalaki na ayon sa wife attribute. Ang paggasto sa kanya ay maaaring mag-trigger ng isa $0 cashback bonus. Sandali, akala ko birhen ka? Tama, birhen ang anak kong babae. Yan ang totoo. Ano ba ang pakialam mo? Ang sistema. Sinasabi mo sa akin na asawa siya? Seryoso? Ang sistemang ito ay para sa cashback para sa mga asawa, batay sa isang vital signs scan at behavioral pattern analysis. Si Tiana Lee ay 2 buwang buntis ngayon. 2 buwang buntis. Ang sino mang magpakasal sa kanya ay nag-a-apply para maging isang fall guy. Isang tunay na tanga. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Tingnan mo, dahil lang kay Rena. Kaya binibigyan pa kita ng pagkakataon. Naligawan ako. Kaya wag mong subukang sirain ito. Alam mo, tama ka.
Dahil unang pagkikita natin ito, dapat may regalo ako para sa'yo. Hintay ka lang dito. Leo. Rena, hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Rena, si Leo, ay talagang maalam. At sinisikap pa niyang ligawan si Tiana. Ma, linawin ko muna. Kung talagang mayaman siya gaya ng sinasabi niya, baka pagbigyan ko siya. Pero kung malalaman kong isa lang siyang mayabang na hangin, eh di wala. Narinig mo yan, Rena. Mataas ang standards ng anak ko. Heto, regalo para sa'yo. Regalo para sa'yo. Ano ito? Wala man lang itong pambalot. Ito ba ang Reg Along binigay mo sa akin? Oo. Ito ang eksaktong kailangan mo ngayon. Nababaliw ka ba? Paano mo naitulak na bigyan ang anak ko ng gamit ng sanggol? Birhen pa ang anak ko. Huwag po kayong magalit, Ginang. Akala ko lang ang mga bagay na ito ang pinakaangkop para sa kalagayan ng anak ninyo. Anong pinagsasasabi mo? Ang anak ninyo ay 2 buwang buntis. Hindi ninyo alam? Gumastos ang host para kay Tiana Lee. Sa pagbili ng gamit ng sanggol, kabuo ang gastos, 500 piso. Kinakalkula ang mga reward ng sistema. Na-credit ang isa 0 das cashback. 5,000 piso ang naideposito. Ginang, 2 buwan ng buntis, ang anak ninyong babae. At ikaw, bilang ina niya, wala kang kaalam-alam. Mukhang hindi mo sapat na pinapahalagahan ang sarili mong anak na babae. Tiana, totoo ba ang sinasabi niya? Buntis ka ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Leo, ano ba talaga ang nangyayari? Rena, medyo diretso lang naman. Ang anak ng tiyahin mo ay nabuntis bago ikasal. Ang sino mang magpakasal sa kanya ay talagang magiging isang fall guy. Kalokohan, tumahimik ka. E nang sabihin kong buntis ka, bakit ganoon ang reaksyon mo? Hindi ba tiyon ay nagpapakita ng pagkakonsensya? Ako, galit lang ako sa'yo. Tiana, bakit ka ba madalas nahihilo nitong mga nakaraang araw? Anong nangyayari sa'yo? Sa mga ganyang sintomas, buntis nga ba talaga siya? Tiana, sabihin mo sa akin, buntis ka nga ba talaga? Diyos ko! Nakakahiya naman. Ano ba ang nagawa ko sa nakaraang buhay ko para magkaroon ng anak na babae na walang hiya? Tita, kumalma ka. Huwag kang mag-alala. Ako, kumalma. Paano ako makakapagkalma? Napakalaking kahihiyan. Isang malaking kahihiyan. Isang lubos at ganap na kahihiyan. Sabihin mo sa akin, Tiana, sino ba yang walang hiyang yun? Tumakas siya nang malaman niyang buntis ako. Ano? Tumakas siya. Nanay. Tita, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Diyos ko. Hindi na ako mabubuhay. Nahihiya na akong humarap sa kahit sino. Anak ka. Kung malalaman ito ng iba, at hindi ka pa man lang ikinasal, nagdadala ka na ng kahihiyan sa magiging asawa mo. Paano na kami ng tatay mo? Makakaharap ulit sa iba. Umalis ka dyan. Sasama ka sa akin pa uwi. Hintayin mong mahawakan ka ng tatay mo. Nanay, hinay-hinay lang. Ang sakit. Nasaktan ang paa ko. Sasama ka sa akin pa uwi. Ngayon din. Leo, pasensya na. Hindi ko inasahan na ganito ang kalalabasan. Ang gusto ko talaga ay ipakilala ka sa isang mabuting babae. Pero bigla. Rena, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero pagdating sa relasyon, hindi mo talaga mapipilit yan. Nasa tadhana yan. Leo, tama ka. Masyado akong nagmamadali ngayon. Nagkamali talaga ako sa pagiging tagapagtagpo. Buti na lang at nalaman mo agad. Kung hindi, kung naging fall guy ka talaga, magiging guilty ako habang buhay. Totoo yan. Buti na lang at matalas ang mata ko. Kung naging pabaya ako, at pinakasalan ko siya, magiging niloko ako, maging fall guy ako bigla. Pagkatapos magpalaki ng bata ng ilang taon, malalaman ko lang na para sa iba pala ang pinalalaki ko. Tapos sa mga magulang ko at ang aking kapatid, ay babalik mula sa kamatayan sa panaginip para bigyan ako ng 300 na bagbog at bugbugin ako hanggang mamatay. Nako, tigilan mo na. Habang lalo kang nagsasalita, lalo akong nagiging guilty. Well, Rena, kung talagang pakiramdam mo ay may utang ka sa akin, Eddie, bawiin mo na lang. Anong klaseng pambawi ang gusto mo?
Leo, bakit ganyan siya tumingin sa akin? Hindi naman siya magre-request ng hindi bagay sa akin. Sa kanyang Rena, di ba? Leo, hoy, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Huwag mo sabihin, may gusto pala siya sa akin, si Leo. Ganoon ba? Hindi, hindi. Kahit na gusto ko rin siya. Pero bayaw ko pa rin siya. Leo, huwag kang ganyan. Rena, kung matalam lang ang tiyan ko, gusto kitang isama sa masarap na pagkain. May problema ba? Ha? So ang compensation na sinabi mo ay ang pagkain lang kasama ka? Oo, Rena, ano sa tingin mo? Ang compensation? Wala. Walang problema talaga. Kung ganoon, bilasan natin. Gutom na ako. Tara na. Kakaiba. Ilang araw na ngayon, yung batang si Leo, walang paramdam, kahit tawag wala. Ganoon ba talaga? Kayamanan niya? Gawa ba ito ng tadhana? Na ako, sa pinakamahirap kong taon, ay nakilala siya sa kasagsagan ng kanyang karera. Kung alam ko lang nung gabing yun, dapat hindi ako nagpahirap. Dapat sinagad ko na. Hayaan ang perpektong huli na mawala. Arsh. Leo, kanina ko pa sana hahanapin. Sino ba ang mag-aakala na makikita kita dito mismo? Bella, ang laki ng pagkakataon. Anong ginagawa mo dito? Talagang coincidence, ikaw at ako. Pareho talaga tayo ng wavelength. Para tayong may iisang utak, wala kang ideya. Nung gabing yun, nung iwan mo ako nung gabing yun, gaano ako nag-alala sa iyo. Leo, nung gabing iyon, ikaw at si Bella ay nag-iisa sa isang silid. Anong ginawa ninyong dalawa? Karaniwan, mabait si Rena. Pero nang marinig ito, mukha siyang gustong pumatay ng tao. Kung malaman niya na nandoon si Bella sa Villa, na nanliligaw sa akin, magkakaproblema talaga ako. Hindi ko masasabi sa kanya kahit anong mangyari. Rena, huwag kang mag-akala ng mali. Hindi iyon ang iniisip mo. Si Bella iyon. Nung gabing iyon, biglang sumabog ang mga tubo sa kanyang lugar. Oo, tama iyon. Nasira ang mga tubo. Nagkataon na dumaraan ako. Kaya humingi siya ng tulong sa akin para ayusin ang kanyang mga tubo. Nag-aayos ng tubo. Ganag. Tama yan, Rena. Malaki ang utang na loob ko kay Leo dahil sa gabing iyon. Biglang bumara ang alulod ko. Hindi ko maalis ang bara kahit anong gawin ko. Tapos nagkita kami. Kaya hiniling ko kay Leo na tulungan akong linisin ang drain pipe. Magaling talaga si Leo sa kanyang mga kamay. Naalis niya ang bara sa sandaling panahon. Paglilinis ng drain pipe. Kung nag-aayos ka lang ng tubo, sabihin mo yon. Bakit mo tawaging paglilinis ng drain pipe? Ang paraan ng pagsasabi nito ay parang may ibang kahulugan. Wala iyon, talaga. Oh, sige na, Rena. Gutom na ako. Kain na lang tayo. Sige. Kakain kayo. Anong pagkakataon? Hindi pa rin ako kumakain. Kung okay lang sa inyo, pwede ba akong sumama? Na-detect ang pagtaas ng pagtingin ni Bella Zoo sa host. Patuloy na tumataas. Nag-i-issue ng random quest. Sabay na naglulunsad ng spending quest. Para kay Bella Zoo at Rena's How. Kung matatapos mo ito, makakakuha ka ng isang mystery draw. Isa pang random quest mula sa sistema. Ayos. Hindi ko dapat palampasin ang mystery draw na ito. Sige, walang problema. Hala, Rena, hapunan lang to. Mas masaya kapag marami tayo. Hoy, may alam akong magandang lugar dyan sa unahan. Na ang ganda. Tara doon na tayo. Sige. Bata, ikaw ang umuna. Leo, ang sarap ng putaheng ito. Ang ganda ng panlasa mo. Kahit yung restaurant na napili mo ay napaka-classy. Binabati kita, host. Natapos ang random spending quest para kina Bella Zoo at Rena's House. Available na ngayon ang mystery draw. Rena, huwag kang nakatanga dyan. Tikman mo rin ito. MMHMM. Rena, naiinggit ako sa'yo. Napakagaling ni Leo. At napakabait at maalalahanin pa. Kung 10 taon lang akong mas bata, talagang ipaglalaban ko siya. Leo. Tungkol sa mamayang gabi pwede ba? Makitulog ulit sa inyo. Bella Joe. Bella, paano mo nasabi yan sa harap ko, na gusto mong tumira sa bahay ni Leo? Bagay ba yun? Bakit naman hindi? Hindi naman ito ang unang beses. Leo, noong huli, sabi mo, pupunta ka lang doon para ayusin ang tubo. May tinatago ka ba sa akin? Rena. Okay. Teka. May tinatago nga ako sa'yo. Ano yun? Kasi, noong araw na yon, nang pumunta ka sa Summit Residences para sunduin ako sa Villa. Hindi lang ako dumadaan. Galing ako sa sarili kong villa. Ano? May villa ka talaga sa Summit Residences.
Ang villa dun, milyon-milyon ang halaga. Saan mo nakuha ang ganong kalaking pera? Ay nako, abala na ako sa pagtatakip, nakalimutan ko talaga yon. Kailangan kong mag-isip ng dahilan. Alam na, nanalo ako sa loto. Oo, yun na yun. Jackpot ang nakuha ko. Ano? Nanalo ka sa loto? Rena, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Parang ganun, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Ang galing, Leo. Nanalo ka nga ng milyon-milyon sa loto. Ngayon, makakapagpakasal ka na, ng mas maaga. Parang gaman ang pakiramdam ko. Parang nabunutan ako ng tinik. Leo, talagang nanalo ka sa loto. Magkano na panalunan mo? Milyon-milyon ang halaga ng villa na iyan. Hindi ba't 15 milyon ang napanalunan mo? Hay, sekreto. Rena, pasensya na at hindi agad sinabi sa'yo, tungkol sa panalo. Hindi ka galit sa akin, di ba? Baliw ka. Paano ako magagalit sa'yo? Ngayon, hindi ka na kailangang maghirap pa. Masaya ako para sa'yo. Paano pa ako magagalit? Rena, pwede na tayong lumipat sa villa. Ngayong gabi, tapos na ang maliit na apartment para sa atin. Pero bahay mo yan. Paano ako basta-basta lilipat? Ano ka ba, Rena? Wala nang sayo o sa akin, sa pagitan natin. Ang tagal mo na akong inaalagaan. Nag-aalala ka ng sobra para sa akin. Ngayong may pera na ako, turno ko na, nagantihan ka. Huwag na tayong magsalita pa. Dadalhin kita, para makita ang bilya ngayon na. Tara na. Hinay-hinay lang. Leo, totoo ba to? Nanaginip ba ako? Rena, hindi ka nananaginip. Ang lugar na to, bagong tahanan na natin ngayon. Pwede kang manatili dito, hanggat gusto mo. Sige, gabi na, mahaba ang araw ninyong dalawa. Dapat magpahinga na kayo. Maliligo muna ako. Rena, ang tagal na nating nakaupo dito. Parang nananaginip pa rin ako. Siguro kasi, mabilis ang pagbabago ng lahat. Hindi ko pa masyadong naisip ng maayos. Gets ko. Pero alam mo, talagang kayamanan ang Leo mo. Ang galing-galing sa murang edad pa lang. At ang desidido. Tingnan mo kung gaano kayaman ang villang ito. Ang punto ay, napakadedikado niya. At ang bait-bait sa'yo. Ang lalaking ganito kaganda. Ay bihira. Bella, ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Wala akong ipinahihiwati. Pinupuri ko lang ang Leo mo. Ang galing-galing niya, at ang gwapo. Ngayon, mayaman pa. Marami sigurong humahanga sa kanya, at humahabol sa kanya. Nag-aalala talaga ako para sa'yo. Baka maagaw siya, ng mga babaeng hindi maganda ang intensyon. At mailigaw. Bella, binabalaan kita. Ang Leo natin, ay mabuting lalaki. Napaka-inosente niya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung hindi, ako. Kung hindi, ano? Kung hindi, magsisisi ka. Rena, Bella, anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala lang. Leo, nag-uusap lang kami ni Rena, tungkol sa'yo, Tungkol sa akin? tungkol lang sa'yo. Wala yon. Siguro, kasi unang beses lang ni Rena, na tumira sa lugar na ganito kaluho. Hindi pa siya sanay, sinusubukan ko lang siyang pasayahin. Rena, sinabi ko na sa'yo dati, laging ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon, ako naman, ang magbabalik sa'yo. Marami pang magagandang araw. Ang darating, masasanay ka rin. Leo, salamat. Sige, huwag muna natin pag-usapan to. Naghanda na ako ng mainit na paliguan. Para sa'yo, bakit hindi ka nalang maligo, at magpahinga? Bababa na ako sa kwarto ko. Sige. Esan, Ano? Rena, parang, ang tingin mo kay Leo ay kakaiba. Huwag mong sabihin na ikaw, bilang kapatid niya sa batas, ay may gusto sa kanya? Ano ba ang sinasabi mo? Talaga? Wala na. talaga. Tigilan mo na yan. Gabi na, dapat bumalik ka na sa iyong kwarto at magpahinga. Oh, tama, binabalaan kita. Ang bahay mo, ayos na ang mga tubo ngayon. Ay empake mo ang iyong mga gamit at umuwi ka na sa sarili mong bahay. Hindi ko papayagan, ang isang tulad mong nangaagaw ng bata, na makamit si Leo. Oh, kaya pala pinapaalis mo ako. Para sa'yo lang si Leo. Ikaw.
Pero, tungkol sa batang premyong iyan, hindi ko malalaman kung magagawa ko siyang makuha. Hanggat hindi ko susubukan. Hindi ko inakala na darating ang ganitong araw para sa akin, Leo. Nakatira na ako ngayon sa isang mansyon, natutulog sa isang malaking kama. Pero, ang haba ng mga gabi, kapag mag-isa ka, sobrang nakakabagot. Sa hinaharap kapag nagkaroon na ako ng kasintahan, kailangan kasing bait ni Rena. Oo nga pala. Kanina ko pa natapos ang isang system task, at hindi ko pa nagagawa ang mystery draw. System. Simulan mo na ang mystery draw. Binabati kita, host. Nanalo ka ng isang Aston Martin. Limited edition luxury car. Diyos ko. Grabe naman yan. Ngayon, may luxury car na ako, at isang mansyon. Kung may kasintahan lang ako ngayon, perpekto na ang buhay ko. Bella, anong ginagawa mo dito? Ano ng problema? Hindi ka ba masaya na makita ako? Hindi ako makatulog mag-isa. Kaya naisip kong hanapin ka. Para mag-usap ng kaunti. Huling-huli na. Hindi ba't medyo huli na para mag-usap? Katabi lang natin si Rena. Hinaan mo nga. Sa oras na ito, dapat tulog na si Rena. Bukod pa riyan. Nag-uusap lang naman tayo. Wala naman tayong ginagawa. Maliban na lang kung may iba kang iniisip tungkol sa akin. Tingnan mo to, bata, namumula ka na. Ang cute mo. Bella, kung magpapatuloy ka nito, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. At anong klaseng pagkakamali? Ang gusto mong gawin? Kung i-deliver ito sa pintuan ko, sayang naman kung hindi ko kukunin. Alam mo yung kasabihan. Huwag mong hayaang makatakas ang isang mabuting babae, at huwag mo ring sayangin ang isang masama. Kung ganun. Diretso sa pintuan ko, bakit ko pa itatanggi? Sabi nga nila, huwag mong hahayaang mawala ang isang mabuting babae, at huwag mo ring sayangin ang isang masama. Kung ganun. Hoy, ano ba ang iniisip mong ginagawa mo? Matalino kang babae, Bella. Alam mo naman siguro, kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki. Sa ganitong pagkakataon. Hindi ka ba nag-aalala na marinig ni Rena sa kabilang pinto? Kung hindi ka natatakot, bakit ako matatakot? Hoy, mas malala ka pa pala kaysa sa inakala ko. Ang mga masamang lalaki, ang nakakakuha ng mga babae. Leo, gising ka pa ba? Nag-init ako ng gatas para sa iyo. Papasok ako para dalhin ito sa iyo. Rena, bakit ka nandito? Sa ganitong oras? Bilis, magtago ka. Hindi ba ikaw ang nagsabing? Hindi ka natatakot na malaman ni Rena? Energy, nagsasalita lang ako ng walang kwenta. Kung makita ka talaga ni Rena dito, wala na tayo. Bilis, pumasok ka dyan. Leo, tulog ka na ba? Papasok na ako. Nagpapalit lang ng damit, lalabas na ako. Bilisan mo, magtago ka. Saan ba ako pupunta? Dito sa loob. Leo, nagising ba kita? Halos wala kang kinain sa hapunan, kaya nag-init ako ng gatas para sa'yo. Salamat, Rena. Ilagay mo lang, sa nightstand. Leo, bakit ang sama ng itsura mo? Hindi ka ba nagtatago ng tao sa kwarto mo? Ano? Rena, anong ibig mong sabihin? Bukod sa akin, sino pa ang maaaring nasa kwartong ito? Talaga? E paano't may narinig akong iba kanina lang? Ay,
Siguro, nagsasalita ako. Sa pagtulog. Tama, nagsasalita sa pagtulog. Sa pagtulog mo. O baka, pasang gala sa labas. Pas ang gala, kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang ingay na galing sa ilalim ng kumot? Leo. Noong bata ka pa, pumupula ang tenga mo kapag nagsisinungaling ka. Rena. Siguro dahil sobrang init ko kagabi, masyadong makapal ang mga kumot na ito. Masyadong makapal. Sige nga, hayaan mo akong tingnan. Kung gaano ito kapal, gaano ba talaga kainit? Ano yung ingay na yon? Rena, parang tumutunog ang cellphone mo. Rena, may tumatawag sa'yo sa ganitong oras. Siguro importante. Sagutin mo na. Huwag mo silang patagilin. Sige na nga. Muntik na akong mamatay sa takot. Buti na lang hindi napansin ni Rena. Hoy, bata. Rena, wala na ba? Talaga siya? Oo, wala na siya. Bella, mas mabuti pang bumalik ka na sa kwarto mo. Bella, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Tingnan mo kung gaano katakot. Hindi naman ako takot. Ano ba nang kinakatakot ng isang tulad mong lalaki? O baka naman, takot ka bang kung malaman ni Rena ang nangyari? Hindi mo alam kung paano ipapaliwanag sa kanya? CJ, tama na ang pagbibiro ko sa'yo. Aalis na ako. Sige. Hoy, mamaya, magpahinga ka na lang. Marami pa tayong oras. Ang babaeng yun, si Bella Jo. Sobrang nakakaakit. Kailangan kong mag-ingat talaga sa susunod. Kailangan ko talagang mag-ingat. Bakit siya bumalik? Paano kung bumalik si Rena at nakita niya si Bella sa kwarto ko? Mabubuko ako niyan. Bakit nandito ka pa? Umalis ka na, bago pa malaman ni Rena. Rena, bakit ka nandito na naman? Leo, kanino ka kausap kanina? Wala naman talaga. Akala ko, yung pasanggala mula sa kabilang bahay, ang kumakamot sa pinto. Ayos lang. Lumalamig na yung gatas. Inumin mo habang mainit-init pa. MMHMM. Salamat, Rena. Tapusin mo at magpahinga ka ng maaga. Magpapahinga na rin ako. Bukas, kailangan kong maagang pumasok sa trabaho. Sige, Rena, magpahinga ka rin ng maaga. Sasamahan kita bukas. Sige. Leo, saan galing itong kotse? Nang bilhin ko yung bilya, maganda naman itsura, kaya bumili ako ng isa para sa pagbiyahe. Rena, papasok ka sa trabaho ngayon. Sasamahan kita. Wow, isang limited edition na Porsche. Leo, coats mo ito. Papasok din ako sa trabaho. Kung hindi naman abala, pwedeng makisabay ako. Okay lang sa akin yan. Pero, nasa kay Rena. Magkakasama naman tayo dito. Alam mo, sabay na tayong umalis. Rena.
Ang ganda. Nakasakay pa ako sa mamahaling kotse. Ang sarap at komportable. Salamat, Leo. Walang anuman. Mauna na kayong dalawa sa trabaho. Tawagan mo na lang ako pagkatapos. Sunduin ko kayo kahit kailan. Leo. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Aba, nagkita pa tayo. Kotse mo ba ito? Oo, tama. Kotse ko. Anong nangyari? Paano ka biglang naging mayaman? Naalala ko, dito ka rin pala nagtatrabaho, ha? Bakit naglalakad ka? Hoy, yung lalaking sinusip-sip mo, si Sean, bakit hindi kanya sinundo, ha? Leo, huwag kang maglakas loob na magkunwari kang tanga sa harap ko. Sinasadya mo akong pagtawanan, hindi ba? Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi mo ba alam na ang pamilya ni Sean ay malaki ang problema sa negosyo nitong mga nakaraang araw? Malapit nang maubos ang kanilang cash flow. Nalulunod na siya sa sarili niyang problema. Hindi na nga ako nabibigyan ng oras. Wala talaga akong oras para asikasuhin ang kalat mong ito. Pero mukhang, ang pangarap mo na magpakasal sa mayaman, ay nabasag na. Nabasag ang pangarap kong magpakasal sa mayaman. At masaya ka, hindi ba? Tama ka dyan. Ang lakas ng loob mo, Leo. Hindi na ito tulad noong panahong simp ka pa sa akin, hindi ba? Paano ka biglang naging ganito kasigasig na sip-in ako habang lugmok ako? Natutunan ko sa pinakamagaling. Ganti ng tadhana, walang hiya, ang gumagawa ng masama, sa kanya rin babalik. Ikaw. Sige, Rena, Bella, dapat na kayong pumasok sa trabaho. Huwag kayong mahuli. Oo. Paano nangyari ito? Yung talunang Leo na iyon, matapos ko siyang iwan, paano siya biglang naging napakayaman? At ang daming babae ang nagkakagusto sa kanya. Sean, narinig ko na ang Prestige Model Agency ay pinamamahalaan ng kapatid mo, tama ba? Gusto kong tawagan mo ang kapatid mo ngayon din, at tanggalin sa trabaho ang walang hiyang Rena na iyon. Ngayon, sa ngayon din. Rena, pupunta ako sa convention center mamaya para sa bagong car launch event. Kailangan kong maghanda. Hindi na ako pwedeng magstay. Sige, sige. Bye. Pasensya na po, Ginoong Wang. Hindi ko sinasadya. Rena, paano ka ba naging pabaya? Sakto, mayroon akong last minute task para sa'yo. Kailangan kitang i-brief. Pumunta ka sa opisina ko. Ginoong Wang. Paalis na po ako papuntang locker room para magpalit. Kailangan kong maghanda para sa booth event mamayang hapon. Ano, bilang manager mo, hindi ba kita pwedeng pagbigyan ng task? Ano ba ang mas importante, ang trabaho, o yung maliit mong gawain? Pumunta ka rito ngayon. Ginoong Wang, anong ginagawa? Rena, gusto lang kitang kausapin. Tungkol sa iyong paparating na career development. Huwag kang matakot. Uminom ka ng tubig. Aray! Panasan ko yan para sa'yo. Lumayo ka sa akin. Rena, tingnan mo. Palagi kitang type mga babaeng katulad mo. Matalino. At ang ganda ng katawan mo. Ikaw. Lumayo ka sa akin. Isang hakbang pa, at sisiga ako. Sisigaw? Payo ko sa'yo, mas mabuting sundin mo ang sinasabi ko. Hayaan mong maging malinaw. Gusto ka nilang mapalayas. Gusto ka nilang matanggal. Pero kung ikaw, ay mapapasaya mo ako. Alam mo, baka ako pa ang magsalita para sa'yo. Para manatili ka pa ng ilang buwan. Kung hindi, lalayas ka. Ngayon. Ikaw. Sexual harassment ito. Illegal ito. Tumahimik ka. Huwag mo akong pipilitin. Bitiwan mo ako. Walang hiya ka. Bitiwan mo ako. Pakawalan mo ako.
So good. Hello, Rena. Anong nangyari? Hello. Leo. Muntik na talaga akong masaktan ngayong araw. Ano? Rena, sabihin mo sa akin ng eksakto kung anong nangyari. Anong nangyari sa'yo? Okay na ako ngayon. Lumaban ako ng buong lakas ko. Sinuntok ko siya ng baso. Doon ako nakaligtas. Buisit. Rena, huwag kang matakot. Diyan ka lang. Pupunta ako dyan ngayon din. Kumusta? Ikaw siguro ang bayaw ni Rena's How. Si Ginoong Vance, di ba? Sino ka? Ako ang may-ari ng ahensyang ito ng mga modelo. Si Stella Son. Nasaan si Rena? Anong ginawa mo sa kanya? Ginoong Vance, dito sa publiko, inilagay mo ang kamay mo. Sa balikat ko, hindi naman tama yon, di ba? Pasensya na, Ginang Son. Nag-aalala lang talaga ako. Ayos lang. Ang pag-aalala, nakakapagpadali ng kilos ng kahit sino. Sumama ka muna sa akin. Ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ang nangyari at kung paano ito nagsimula. Ginang Son, tungkol sa nangyari kanina. Nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Maaari mo bang sabihin sa akin? Nasaan na ngayon si Rena? Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Tungkol sa hipag mo, si Rena's How. Alam ko na ang lahat. Nagsimula lahat yan sa hangal na kapatid kong, si Sin, na tumawag sa akin. At ipinag-utos na tanggalin ko siya. Kaya sinabi ko sa mga tauhan ko, na ipasa ang utos na siya'y tanggalin. Pero hindi ko inasahan, na sobra-sobra ang gagawin ng mga tauhan ko. Gumamit sila ng pinakamababa at kasuklam-suklam na mga taktika para takutin si Rena. Kaya si Rena, ayos lang ba siya? Huminahon ka. Si Rena ay medyo na trauma lang. May ipinadala na akong tao para dalhin siya sa ospital para sa kumpletong pagsusuri at pagpapayo. Tungkol naman sa gago ng manager na yon, si Ginoong Wang. Tinanggal na siya. At pananagutin natin siya sa batas. Salamat, Ginang Son. Oo nga pala, sabi mo na si Sean ay kapatid mo? May mga bagay, talagang ganoon ka-coincidental. Ang kasintahan ng kapatid ko ay mukhang dating kasintahan mo. Nasaktan mo siya, kaya pinilit niya ang kapatid ko. Natanggalin ako kay Rena. Ha, ganoon pala ang nangyayari. Bakit parang wala ka lang? Sa nangyayari, narinig ko na hindi maganda ang kalagayan ng pamilya mo dati. Dati yon. Ngayon, kaya ko nang sustentuhan si Rena. Trabahuhin man siya o hindi, kaya ko siyang alagaan. Balik tayo sa pinag-uusapan. Hindi ko gusto ang bagong kasintahan ng kapatid ko. Bahala ka kung gusto mo siya o hindi. Matagal na kaming tapos, ni Lily Chin. Alam ko, Ang ginawa ng kapatid mo. Nakakagalit talaga. Ginang Son, narinig mo na ba ang kasabihang ito? anong kasabihan? Ang utang ng kapatid. Ang kapatid ang magbabayad. Ano ang gusto mong sabihin? Sistema, mag-run ka nga ng check para sa akin. Yung mainit na boss na yun, si Stella Son. May asawa na ba siya? Na-detect si Stella Son. Nakakatugon sa Premium Wife Attribute. Pagbigyan mo siya at makakakuha ka ng S-Rank Mystery Box. Isang S-rank box. Ayos, yan ang premyo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano sa palagay mo ang gusto ko? Nanligaw ang kapatid mo sa ex ko. Niloko niya ako, kaya hindi ba dapat singilin ko ang utang mula sa kapatid niya? At kukunin ko ang bawat sentimo, kasama ang interes, mismo sa'yo. Hindi mo iyan magagawa. Hindi ako yung madaling babae. Kapag ang babae ay nagsabing hindi, ang ibig sabihin niyan ay oo. Hindi ko inaasahan na ang galing mo. Hindi ko inaasahan na si Ginang Son ay ganito ka, wild. Mukhang itong maselang bulaklak mo ay matagal ng tuyong-tuyo. Yung lumang pandilig sa bahay. Hindi kayang patirin ang isang rosas na nasa rurok ng pamumukadkad tulad ko. Kaya, ngayong tapos na ito, pareho na ba tayo ng pagkalugi? Siguro nga. Dahil pareho na tayo ngayon, pwede ba akong humingi ng isang maliit na pabor? Anong pabor?
Tingnan mo, walang pag-asa ang kapatid ko. Pero bilang kapatid niya, ayoko na mapunta siya sa yung baluktot mong ex. Bukod pa riyan, nakakontrol na niya siya. At ano yun sa akin? Talaga? Mukhang, kayong mga lalaki, ay wala kayong iba kundi mga baboy. Isang minuto, panghabang buhay ang pinag-uusapan. Sa susunod, tapos na at itinatatwa mo na ang lahat. Ginang Son, huwag naman ganoon. Ang nangyari sa atin, kailangan ng dalawa para magsayaw ng tanggo. Nakuha naman natin pareho ang gusto natin. Hindi ba? Ay, sige na. Usapang negosyo na tayo. Iyong ex-girlfriend mo ay ibang klase. Nakatalina sa kanya ang aking kapatid. Ito ang usapan. Kailangan kong mag-isip ka ng paraan para umalis siya sa kapatid ko ng kusa. Kapag natapos na, ibibigay ko sa iyo ang 150,000 piso bilang pasasalamat. Ha? Ginang Son, akala mo ba, mukha akong klaseng lalaking nangangailangan ng pera mo? Paano kung isama ko ang sarili ko sa usapan? Kung ganoon, ano ang plano? Buntis si Lilikin. Pero may hinala ako na ang sanggol sa tiyan niya ay baka hindi sa kapatid ko. Kailangan kong makahanap ka ng paraan para makakuha ng solidong ebidensya. Ang usapang ito, ngayon ay mukhang interesante. Sige, kasama ako. Yung kapatid ko ang tumatawag. Makinig ka, tingnan natin kung ano talaga ang gagawin niya. Hello, Sin. Anong balita? Hoy, Stella, yung pinagawa ko sa'yo, tapos na ba? Ang ibig mong sabihin, yung pagtatanggal kay Renazhao, yun ba? Bilisan mo at tanggalin mo na siya. Magtatanggal ka ng tao? Nagpaalam ka ba sa akin? Tigilan mo ang pagpapantasya. Hello. Ang kakaiba naman. Bakit may boses ng lalaki sa telepono ng kapatid ko? Baka ang bayaw mo. Impossible. Matanda na ang bayaw ko. Narinig ko na ang boses niya. Hindi ganoon. Yung boses na yon parang medyo bata pa. Baka naman ang kapatid mo ay may tinatagong gwapitong lalaki. Ano ba yan? Pero sa totoo lang, yung boses na yon, pamilyar na pamilyar. Pero hindi ko maalala kung sino. Sarap ba ng pakiramdam nung minura mo ako kanina? Aminin ko, ang sarap sa pakiramdam. Pero alam mo kung ano mas masarap pa, yung kapatid mo natulog sa dating kasintahan ko. At ako, sinakop ang kapatid niyang babae. Nagkatuluyan sa kapatid niyang babae. Tabi-tabi na. Tumahimik ka, magpakalaki ka, tungkol sa seryosong bagay na iyon, na ipinangako mo sa akin. Huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Kapag nangako ako sa isang magandang babae, hindi ko ito binabawi. Pero, bago iyon, ang hipag ko, si Rena, ay nasa kumpanya mo. Siya ay hindi. Dapat mabastos o mapagmalupitan sa anumang paraan. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Simula ngayon, ang personal kong sekretarya ay kasama niya palagi para protektahan si Rena at panatilihing ligtas sa loob ng kumpanya. Reward, isang Srank Mystery Box. Buksan na ngayon. Buksan mo. File na ipinadala sa phone ng host. Tingnan mo ang phone mo. Diyos ko. Ito si Lily Chin. May mga intimate na litrato kasama iba't ibang lalaki, at mga hotel check-in records. System, salbaha ka. Sandali, tingnan ko kung mayroon pang mas masahol pa sa file na ito. Ako na nga ba? Babaeng lantaran talaga si Lily Chin. Ang manloloko habang buhay. Palihim siyang nakikipagkita sa ibang lalaki, hindi lang isa o dalawa. Ang bata pala sa sinapupunan niya, sa isang matandang lalaki galing. Magkasabwat sila, para lokohin itong si Sean Son. Iisa lang ang dahilan, para makuha ang yaman ng pamilya Son. Ano nang binubulong-bulong mo dyan? Tingnan mo na lang. Nandito lahat ang ebidensya. Ano? Si Lilikin talaga, ang dinadala niyang bata, hindi pala talaga sa kapatid ko. Tapos ang lakas pa ng loob niyang habulin ang pera ng pamilya namin? Hindi pwede. Tatawagan ko na ang kapatid ko ngayon din. Ilalantad ko kung sino talaga ang babaeng makamandag na yan. Hoy, sandali. Kung haharapin mo sila ngayon gamit ang ebidensya, napakadali mo siyang palalampasin. Bakit hindi na lang natin hayaan siyang ipakita ang tunay niyang kulay? Kakaiba. Sa telepono kasama ang ate ko. Bakit may boses ng lalaki? Habang iniisip ko, parang pamilyar ang boses. Hindi ko lang maalala kung saan ko narinig. Alam mo, yung boses na yun, pamilyar din sa akin. Hindi ko talaga matukoy kung sino. Pero mahal, paalala ko sa'yo. Sabihan mo ang ate mo na mag-ingat. Ang ganda-ganda at yaman-yaman ng ate mo. Baka naman, maaga siya ng isang gwapitong lalaking may masamang hangarin. Paano kung pera ng pamilya mo ang habol niya, gamit ang ilang panloloko? HMPH.
Pupunta na ako sa kumpanya ng ate ko. Kailangan kong makita ng personal kung sinong walang muwang nagwapitong lalaki ang nanliligaw sa ate ko. Ano sa tingin mo? Ano ang gagawin natin? Ngayon, Kailangan nating maghanda ng konkretong plano. boss, may problema. Ang kapatid mo, si Sin, biglang pumasok kasama ang kanyang kasintahan. Aba, hindi pa ako humahabol sa kanila. Sila pa ang nauna dito. Huwag kang magpanik. Ako na ang bahala dito. Stella, sino yung lalaking kausap mo sa telepono kanina? Leo, anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam kung nasaan ako. Ah, gets ko na. Nandito ka siguro dahil na-fire si Rena. Ang hipag mo. Galit ka no. Kaya nandito ka para maanggulo. Hindi ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Leo, huwag kang magkunwaring tanga. Leo, itong talunan. Ang lakas ng loob mong pumasok sa opisina ni Stella. Gusto mo bang mamatay? Security, nasaan ang mga guard? Palabasin niyo siya. Sin, tumahimik ka. Stella, bakit ka sumisigaw sa akin? Siya naman ang unang pumasok at nagsimulang manggulo, di ba? Siyempre, hindi. Nagkataon lang na pareho kayong narito. Ngayon, may ipapaalam ako. Sin, hiwalayan mo ang babaeng katabi mo. Ngayon din, mula ngayon, hindi ka na pwedeng makipagkita sa kanya. Ginang Son. Anong pinagsasabi mo? Bakit naman ako hihiwalay kay Lily? Leo, ipakita mo ang nasa phone mo. Sa hangal na kapatid ko. Hayaan mong tingnan niyang mabuti. At makita niya ang katotohanan. Sean, narinig ko na si Lily Chin ang pumilit sa'yo na tawagan ng kapatid mo para matanggal si Rena. Tama ba? Ano kung ganon? May problema ka ba doon? Wala akong problema. Nagtataka lang ako. Alam mo ba kung bakit pinilit niya ang kapatid mo na tanggalin si Rena para lang maghiganti sa akin? Bakit? Dahil, Alam ko ang isa sa kanyang mga at sikreto. natatakot siyang isiwalat ko ito sa iyo at sa kapatid mo. Natatakot lang siya na ibubunyag ko ang sikretong ito sa iyo at sa kapatid mo. Sekreto? Anong sekreto? Siyempre, tungkol sa nasa tiyan niya. Ang sikreto tungkol sa sanggol na iyon. Leo, tigilan mo na ang kalokohan mo. Ano ba nang pinagsasabi mo? Nagkakalat ka ng kung ano-anong kabalbalan. Sean, naaawa talaga ako sa'yo. Oo, si Lily. Ang tawag sa akin ay 4 na taong sim, pero hindi ko inakala na mas malala ka pa sa akin. At ginagawa mo ito ng walang pag-iimbot. Napakadakila mo. Handa ka nga. Nahayaan ang sarili mo. Nalokohin. Higit pa riyan. Buong puso mong pinapalaki ang anak ng iba. Sa tingin ko, ang mga istasyon ng TV ay dapat bigyan ka ng parangal bilang pinakamapagbigay na mabuting Samaritano. Kung may ganoong parangal nga, siguradong iboboto kita. Sigurado ako ngayong taon. Ikaw ang magiging numero 1 sa listahan ng lungsod ng Sinag para sa 10 pinaka-nakakapukaw ng damdamin na tao. Hahaha. Ano ba nang pinagsasabi mo? Tingnan mo to. Tingnan mo ang mga chat log na ito. Ngayon, pakinggan mo itong voice message. Bomba! Talagang malinaw. Babe, di ba sa tingin mo na hall ata na tayo? Relax. Huwag kang mag-alala. Ang baby sa tiyan ko, siguradong sa'yo to. Si Sean talunan talaga. Ginagamit ko lang siya. Nandaya ako sa kanya, at masayang naglalaro siya ng Fall Guy. Mas tanga pa siya kay Leo. Kapag nasa atin na ang pera ng pamilya Son, pwede na tayong magtago ng magkasama. Lilikin, nangahas kang magsinungaling sa akin. Nandaya ka sa akin. Hindi. At ang pera ng pamilya ko ang habol mo rin. Papag-aralin kita, sinungaling. Ay. Papatayin kita, bubugbugin kita hanggang mamatay. Heto sa'yo. Tigil na sa paghampas sa kanya, mahal. Peke ang recording na yan. Edited yan. Ang sanggol sa tiyan ko. Talagang sayo ito. Sige, sinasabi mong kay Sean ang bata, eto ang ideya. Pumunta tayo sa ospital, at magpa-paternity test. Malinaw na yan. Hindi pa nga ipinapanganak ang bata. Anong klaseng paternity test yan? Leo, tigilan mo ang paggulo. Napaka-advanced na ng medisina ngayon. Siyempre posible, ang paternity test sa fetus. Nasa iyo na lang kung may lakas ka ng loob. Ayaw ko. Sinasabuatan niyo ako, at ginigipit. Bakit ko gagawin yun? Kung ayaw mo, patunay yan na may tinatago ka. Wala akong tinatago. Walang hiya ka, gagantihan kita. Ito sa pagluloko mo sa akin. Ito sa pagtataksil mo. Security, pumasok kayo. Ito sa pagtataksil mo. Ilayo niyo ang kapatid ko sa kanya. Bitawan niyo ako. Lahat kayo, bitawan niyo ako. Mga walang hiya kayo, gagantihan ko kayo. Humarap ka pa, sasampalin kita. Kaya, ano ang masasabi mo? Leo, 4 na taon tayong magkasama. 4 na napakagandang taon. Paano ka naging ganito ka walang puso? Kailangan ba talagang itulak mo ako sa bangin? Lily,
Bibigyan mo pa ng mukha yung 4 na taon na yan? Yung 4 na taong yan. 4 na taon akong naging simp mo. Nag-avail pa ako ng online na pautang. Para lang may pambili sa mga luho mo. At anong nakuha ko? Nakatapos ka. At diretso kang sumakay sa BMW ng ibang lalaki. Lily, tigilan mo na yung drama mo. Ang pagmumukha mo. Nakakasuka na talaga. Ikaw. Tama na. Ang palabas na ito. Tapos na. Palabasin mo siya. Mula ngayon, pinagbabawal na siya sa kumpanyang ito. At isa pa, ikalat mo, sa lungsod ng Sinag, kung may makakita, na ginugulo niya ulit ang aking kapatid, ipaalam sa akin. Sa bawat balita kong ganyan, pababagain ko siya. Walang awa. Mahal. Mahal, pasensya na. Pupunta ako ngayon, para ipaalis ang bata. Bibigyan kita ng anak sa susunod. 1, 10, kahit 100. Mahal, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Lumabas ka. Ano nang ginagawa niyo dyan? Palayasin niyo siya. Huwag. Tigilan niyo ako. Mahal, pakiusap. Sin, makinig ka. Tapos na ang luma, panahon na para sa bago. Pagkatapos ng nangyari, panahon na para mag-mature ka. Magpakalalaki ka. Magsimula kang kumilos bilang ang magiging tagapagmana ng pamilyang Sun. Ginoong Vance. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Napakalaki ng naitulong mo. At tuluyan mong binuksan ang mata ng hangal na kapatid kong ito. Magpakailanman, sabihin mo sa akin, paano kita dapat pasalamatan? Mabait naman po, Ginang Son. Hindi lang naman kita tinutulungan. Naghahanap din ako ng hustisya para kay Rena. At saka, tungkol sa pasasalamat, hindi mo na ba ako pinasalamatan dati? Ay, ano nang pinagsasabi mo? Nandito pa ang kapatid ko. Ang kulit mo. Stella, hindi pa kita nakita. Na ganyan kumilos, parang nahihiya, sa harap ng lalaki. CJ, hindi ka na kailangan dito. Lumabas ka. Nga pala, kapag naghahanap ka ng kasintahan sa hinaharap, dapat maging mapili ka. Huwag mo akong gawing tagapag-ayos ng gulo mo. Sige, Stella. Ikaw din, lumabas ka. Ano nang ginagawa mo? Ngayong wala na ang mga ibang tao. Gusto ko sanang pasalamatan mo ulit ako, Ginang Son. Ang sinabi mo kanina. Hindi pa ba ako nagpapasalamat ng sapat? Malayo pa yan sa sapat. Kasalanan mo kasi, Ginang Son, napakaakit-akit mo. Sean, walang hiya ka. Ano naman kung nagbuntis ako sa anak ng ibang lalaki? Ibig sabihin ba nun, pwede mo na lang itapon lahat ng pinagsamahan natin. At iwan ako ng ganon-ganon lang. Hindi ka tao, mas masahol ka pa sa hayop. Lumabas ka. Kung magpapatuloy kang mag-ingay dito, mapipilitan kaming gumamit ng lakas. Umalis ka na. Hoy, Lily, kumusta ka na ba nitong mga nakaraang araw? Naset na ba ang petsa ng kasal ninyo ni Sean? O wala pa? Hindi na ako makapaghintay na maging abay mo. Mag-set ng petsa. Kalimutan mo na. Sira na ang lahat. Ang walang hiyang Leo na yun. Ang sum-iron ng lahat para sa akin. Naka-off na. Lily, huwag kang magpanik. Papunta na ako sa'yo ngayon. Bilisan mo at pumunta ka rito. Arg, bakit wala pa siya rito? Lily. Anong nangyari? Kasalanan lahat ito ni Leo. Ang walang kwentang talunan na yun. Siya ang sum-iron ito. Sa engagement ko kay Sean. Hindi nga. Ano ba talaga ang sinabi ni Leo kay Sean? Binackstab lang niya ako. Galit lang siya dahil iniwan ko siya. Ayaw niyang makita akong masaya. At ayaw niyang magpakasal ako sa mayamang pamilya. Ang mga pamamaraan ni Leo ay napakababa. At alam mo yan, mas masahol pa siya sa hayop. Lily, huwag kang matakot. Ako ang bahala rito. Para sa'yo. Leo. Napagtanto ko. Parang mas lalo kitang nagugustuhan. Hello, Leo. Nasaan ka na ngayon? Oo, Leo, nasaan ka ngayon? ako si Lila. Anong gusto niya? Nasaan ako? Anong pakialam mo? Ano sa tingin mo? Hindi mo ba alam ng gusto? Kaya hiniwalayan ka ng kapatid ko. Anong big deal? Dahil talunan ka. Anong kapal ng mukha mong maghasik ng gulo sa likuran namin? Sirain ang relasyon niya kay Sean. Anong klaseng lalaki ka? Leo, ikaw nakahabag-habag na talunan na simp. Kahit subukan mong pigilan si Sean na pakasalan ako. Sa paningin ko, ikaw ay magiging iyon. Simp na tinaboy ko. Palagi, ang kahabag-habag na simp na laging titan gala sa akin.
Sige, ngayon naman, ang dating simp mo ay mas maswerte kaysa sayo. May pera ako, Vilya, at magagandang babae sa tabi ko. Habang ikaw, nasira na ang pangarap mong makapangasawa ng mayaman. Ikaw ay, galit na galit ngayon, ano? Ikaw, Tingnan mo ngayon, ang dating simp mo ay mas maayos pa ang buhay kaysa sayo. May pera, may Vilya, at magagandang babae sa tabi ko. Ikaw, tapos na ang pantasya mong maging gold digger. At ngayon, galit na galit ka, di ba? ikaw. Hoy, Leo, magkita tayo minsan. Wala akong oras o interes. Hoy, hindi ako makapaniwala na binabaan niya ako. Leo, magbabayad ka sa ginawa mo. Ayon kay Stella, nasa ospital pa si Rena para magpa-check up. Susunduan ko siya. Paano mo ako nakita rito? Sinabi sa akin ni Stella, nasa ospital pa rin si Rena para magpa-check up. Susunduan ko na lang siya. Paano mo ako nakita rito, Lila Chin? Kung nandito ka para ipagtanggol ang kapatid mo, huwag mo nang sayangin ang oras mo, dahil ang totoo, ay hindi katulad ng sinabi sa iyo ni Lily. Anong ibig mong sabihin? Hindi kailangan. Ikaw ang may kasalanan, at ayaw mo pang pag-usapan. Ang totoo, iniwan ng kapatid mo. Kasalanan niya iyon. Kasalanan niya. Iyon ay dahil lumapit ka kay Sean, at siniraan mo siya. Arg. Lila Chin, o Lila Chin, hindi mo ginagamit ang utak mo. Sabay-sabay na nakikipag-date ang kapatid mo sa iba't ibang lalaki. Ang dinadalang bata niya, hindi pa nga kay Sean ang dinadalang bata niya. Nang mahuli siya, itinapon siya sa kangkungan. Gets mo? Nagsisinungaling ka. Hindi ganoon ang kapatid ko. Ibig kong sabihin, hindi mo ginagamit ang utak mo. Ang kapatid mong si Lily ay sabay-sabay na nakikipag-date sa maraming lalaki. Ang sanggol na dinadala niya, ay hindi naman talaga kay Ginoong Son. Nang mahuli siya, iniwan lang siya nito. Gets mo? Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan si Lily. Kapatid mo yan. Kung ano talaga siya, hindi mo ba alam sa sarili mo? Medyo materialista ang ate ko, pero siguradong hindi siya, kasing sama ng sinasabi mo. Sige, kung ayaw mong maniwala sa akin, taya tayo. Sige, tatanggapin ko yan. Subukan mo. Kung may maipakita ka talagang solidong ebidensya, at mapatunayan mong totoo lahat ng sinabi mo. Ako, si Lila Chin, gagawin ko ang anumang gusto mo, kahit ano. Itong si Lila Chin, hindi naman masamang tao sa puso. Bakit mo ko tinitigan, ng ganyang many-akis na tingin? Sige na, wala akong oras sa kalokohan mo, kung ayaw mong maniwala sa akin. Bakit hindi mo tingnan ito? Anong problema sa tingin mong yan? Bakit mo ko tinititigan? Tama na, wala akong oras para lokohin ka, kung ayaw mong maniwala sa akin. Tingnan mo ito. Imposible. Totoo ang ebidensya. May mga litrato at recording bilang patunay. May solidong ebidensya ang pamilyang Son. Kaya't hindi nagdalawang isip si Sean Son na itapon ng kapatid mong si Lily. Hindi, imposible yan. Ginawa-gawa mo lang ang ebidensyang to. Sinisiraan mo lang ang kapatid ko. Sige, kung ganyan ang sasabihin mo. Tatawag ako ng pulis. Ito sana ay aayusin ng pamilyang Son ng pribado. Pero kung tatawag tayo ng pulis ngayon, nagkasala ang kapatid mo sa panloloko. Pagtatangka na nakawin ng ari-arian ng iba, solid ang ebidensya. Madali lang para sa kanya na makulong ng ilang taon. Sige, kung patuloy mong sasabihin yan. Tatawag ako ng pulis. Handa ang mga Son na ayusin ito ng tahimik. Pero kung isasama natin ang pulis, nagkasala ng panloloko ang kapatid mo, at sinubukang nakawin ng ari-arian nila, matibay ang ebidensya. Pwedeng siya'y makulong ng ilang taon. Teka, huwag. So ngayon naniniwala ka na sa akin? Hindi ako makapaniwala na gagawin ni Lily ang ganitong bagay. Yan ang ibig sabihin ng hindi mo talaga lubusang kilala ang isang tao. Dahil nailan niya ito sa sarili niya. Kailangan mong maging mas matalino kaysa dyan. Leo, alam mo, naisip-isip ko, ang bait mo palang tao talaga. Ito lang, napakapangit ng taste ni Lily. Hindi niya kailanman nalaman kung paano pahalagahan ng isang lalaking tulad mo. Sa totoo lang, sa tingin ko ang pagkawala mo, ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Itong babaeng ito, si Lila Chin. Ano ba yung kakaibang tingin na binibigay niya sa akin? Sige, dahil nakuha mo na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Leo, Tigil, wala na ako sa kapatid mo. Tapos na talaga kami, ni Lily. sige. Leo, matapos kayong maghiwalay ni Lily, naisip mo na bang humanap ng bagong kasintahan? Bakit mo na itanong? Nagtataka lang ako. Naisip ko na,
Pero ngayon, dahil nasa magandang posisyon ako, mas mataas na ang standards ko para sa isang kasintahan. Hindi ako basta-basta makukontento. Leo. Leo, yung panahon sa tindahan, hindi ka man lang commendat sa pagbili sa mga magagandang babae ng napakaraming magagandang bag. Saan mo nakuha ang lahat ng perang yun? Anong pakialam mo? Leo, nagtataka lang talaga ako. E di magtaka ka, walang komento. Leo. Rena, Leo, anong ginagawa mo rito? narinig kong nasa ospital ka para magpatingin. Nag-alala talaga ako sa'yo, kaya pinuntahan kita. Ano sabi ng doktor? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Sabi niya, takot lang yun, kailangan ko lang magpahinga. Oo nga pala, tumawag si Ginang Son at sinabing, yung problema sa kumpanya, naayos na. Rena, tingnan mo, kung ayaw mo nang bumalik sa trabaho, pwedeng magpahinga ka na lang sa bahay. Sa kakayahan ko ngayon, kaya kitang buhayin ng higit pa. Hindi ko hahayaang gawin mo yan. Paano ko hahayaang buhayin mo ako? Bakit hindi, kung gusto mo, kung okay lang sa'yo, kaya kitang buhayin habang buhay. Tingnan mo, Rena, kung wala nang ibang gagawin, uwi na tayo. Oh, pasensya na. Chloe, 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 anong ginagawa mo rito? Leo, anong ginagawa mo rito? Chloe, hindi ako makapaniwala na nagkita tayo rito. Pinsan ko siya, dinala ko siya, rito para magpatingin. Leo, sino tong babae? Napakaganda niya. Ito si Chloe Chin. Kaklase ko siya noong high school. Ang galing niya, maganda siya, at mabait ng puso. At siya pa talaga ang school beauty queen noon. Rena, anong meron sa tingin mo? Kaya ikaw pala, kaklase ni Leo noong high school. Itong babae, napakaganda. Hi, Rena. Ako si Klukin. Si Leo, nasa edad na siya ngayon, na dapat nagde-date at nag-aasawa na. Nababahala na ako, kasi wala pa akong mahanap na bagay sa kanya. Itong babae, mukhang napakabait at matino, at kaklase pa ni Leo. Kilala natin ang background niya. Ayos na ayos yun. Chloe. May asawa ka na ba? Ha? May kasintahan ka ba? Sa ngayon, wala pa. Ayos, yun na. Tingnan mo, magkaklase kayo ni Leo, at ang pagkikita ninyo ay tadhana. Paano kung mamayang hapon, pumunta ka sa bahay para sa simpleng pagkain? Oh, medyo nakakahiya naman ito. Leo, Ano ba ang gusto mong sabihin? Leo, kaklase mo siya noong high school. Ano sa tingin mo sa kanya? Mabait siya, mabuti ang kalooban, at talagang maganda. Napakagandang babae. Perpekto. Makinig ka sa akin, Leo. Kapag nakakita ka ng babaeng gusto mo, hindi mo pwedeng pakawalan. Rena, ako. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Chloe, ganito kasi. Nauntog lang sa'yo si Leo, at talagang nahihiya siya dahil doon. Gusto sana naming anyayahan ka ng formal, para kumain sa amin. Una, para humingi ng maayos ng paumanhin. Pangalawa, dahil magkaklase kayo ni Leo noong high school. At ang tagal na ng huli ninyong pagkikita. Tamang-tamang pagkakataon ito para magkamustahan. MMHMM. Sige na nga. Salamat, Rena. Salamat, Leo. Pwede bang hintayin ninyo akong matapos sa trabaho? Syempre naman, marami tayong oras. Sige, mauna ka na. Rena, ito pa, medyo na-shock ka ngayong araw. Chloe, kumuha ka rin, huwag kang mahiya. Salamat. Chloe, ang lutong bahay ba namin, ay gusto mo? Salamat, Rena. Masarap ito. Iyon ang ibig sabihin, magkaklase kayo ni Leo noong high school. Kaya ano ang iniisip mo sa kanya noon? Mabait si Leo. Noong magkaklase kami, palagi siyang tumutulong. Marami siyang naitulong sa akin. Pagkatapos, abala na ang lahat.
kolehiyo, trabaho. Nawala na lang ang ugnayan namin. Ang muling pagkikita ngayon ay tadhana. Oo, tadhana iyon. Dahil ito ay tadhana, at mukhang maganda, ang impression mo kay Leo. Matapat din siya talaga. Bakit hindi subukan ng dalawa ninyo? Ang mag-date. Rena, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ay, nagbibiro lang ako. Tingnan mo, ang nervyoso mo. Sige, titigil na ako sa pang-aasal sa inyong dalawa. Kayo, dapat mas mag-usap pa kayo. At mas kilalanin ang isa't isa. Medyo pagod na ako, kaya uuwi na ako sa kwarto ko para magpahinga. Kayo na lang dito, kumain kayo, at magkwentuhan. Huwag niyo akong intindihin. Chloe, nagbibiro lang si Rena. Ganyan lang talaga siya. Kaya huwag mong damdamin. Well, naalala ko may kasintahan ka nung college. Kaya akala ko, ikakasal ka na ngayon. Meron nga, pero tapos na yun. At saka, wala pa lang. Akong nakikilalang tamang tao. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, kamusta ka na? Hindi masama. Pero may mga pagsubok din akong naranasan sa aking paglalakbay. Pero sa huli, nagbunga naman ang lahat. Ramdam ko, ang ganda ng lugar mo dito. Sa totoo lang, alam kong, malamang napakahirap ang mga nakaraang taon para sa iyo. Pero ang magandang balita, nagtagumpay naman ang lahat. Salamat. CJ, busog na ako. Salamat sa pag-anyaya sa akin. Gabi na, kailangan ko nang umalis. Samahan kita sa paglabas. Chloe, may gusto akong sabihin na natatakot ako. Mula pa noong high school. May gusto na ako sa'yo. Pero noon, natatakot akong hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Kaya hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko inakala na pagkatapos ng lahat ng taon, magkikita ulit tayo ng ganito. Sa tingin ko, regalo ito mula sa itaas. Sana lang, hindi pa huli para sa'yo. Leo, totoo ba lahat yon? Oo, totoo ang bawat salita. Nakadetect ng pagbabago sa emosyon ng host. Naabot na ang pinakamataas na antas. Napakataas na resonance ang nadetect sa target, si Clokin. Congratulations, host. Matapos ang maraming pagsubok, nahanap mo rin ang tunay mong pag-ibig. Sistema, sandali. Teka, huwag mo muna akong batiin. Alam ng sistema ang iniisip mo, host. Huwag kang mag-alala, host. Matapos ang masusing pagsusuri, malinis ang romantic history ni Clokin. Dalisay siya sa katawan at isipan, at taglay ang bihirang pure maiden attribute. Siya ang pinakamagandang match sa database ng sistema. Ang perpektong kandidatong asawa para sa iyo, na may 100% compatibility rate. Ang galing naman yan. Bagamat ito ang wife-spoiling cashback system, ang layunin nito ay tulungan kang magkamit ng yaman sa pamamagitan ng pagpapaligaya sa iyong asawa. Ngunit ang pangunahing misyon ng sistema ay tulungan kang matagpuan sa huli ang iyong tunay na pag-ibig upang magtayo ng masayang pamilya at magsimula ng perpektong buhay. Binabati kita, host, nakamit mo na ang pinakamahalagang hakbang. Leo, gusto mo ba talagang makasama ako? Oo,